Happy Pentecost, no? Sa Sunday. Mm-mm. Magkaroon po tayo ng outpouring of the Spirit, no? Gift of healing from the Holy Spirit be upon you, Brother John and Brother Egay. At sa Amen. lahat po may sakit sa atin. Feast day po ng Pentecost po, hilingin po natin sa God Holy Spirit for a new outpouring of the Spirit in our life. Naalala ko po nung si Pope John the 23rd noong 1959, before the opening of Vatican II, nagpray siya for a new Pentecost. Pagkatapos ng prayer na yon, doon po nag-start ang Catholic Charismatic Renewal na nangyari. That is a new Pentecost. Si Saint Paul, ini-encourage niya tayo, be filled with the Holy Spirit. Yung word na fill po, sa Greek word yan plerouste. P-L-E-R-O-U-S-T-H-E. Plerouste. Ang ibig sabihin po, continual outpouring. Tuloy-tuloy ang pag-outpour ng Holy Spirit sa atin. So, hindi lang po ito one-time event ng Pentecost o nung tayo ay na-confirm. Kung hindi, in our daily life, in-encourage ni St. Paul na ma-feel tayo ng Holy Spirit, no? Plerouste. Ayun po ang pinipray namin, Father and Jesus. You send us the Holy Spirit to renew us again. Fill us with the Holy Spirit so that we become intimate in our relationship with you and that we become effective witnesses of your love in this world. This we pray in the name and for the glory of the Holy Trinity. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Okay po. God bless po. Okay, Sister Kite. Good morning sa'yo. Oo. Under the influence of the Holy Spirit. The practical way to have an intimate union with God in our daily life is to be under the influence of the Holy Spirit. The Spirit has given us life. He must also control our life. We are energized and empowered by the Holy Spirit as we actively receive and rely on His power. It is not just about having a spiritual life, but about living a life under the influence of the Holy Spirit in all areas of our lives, including our thoughts, decisions, and actions. B, the more we are under the influence of the Holy Spirit, the more we shall find our soul filled with His gifts, as mentioned in Isaiah. 1. Wisdom, understanding, knowledge, counsel, piety, fear of the Lord, and fortitude. There is daily surrender and obedience to the leading of the Holy Spirit. Even when it is difficult, we reflect the character of Jesus in our daily lives and strive to live in a way that pleases God. C. Under the influence of the Holy Spirit, the practice of virtues will become more intense, sweeter, and easier. Whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure,
whatever is lovely, whatever is gracious, if there is any excellence, and if there is anything worthy of praise, think about these things. These qualities are cultivated through the work of the Holy Spirit in our lives. D. Under the influence of the Holy Spirit, our soul will be filled with the fruits of the Holy Spirit. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, generosity, faithfulness, gentleness, self-control. E. Under the influence of the Holy Spirit, we will have fervor in the pursuit of holiness in our spiritual life, and it will secure our happiness and joy. If you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. Let us allow the Holy Spirit to lead us in overcoming the desires of the flesh and walking in holiness. F. Under the influence of the Holy Spirit, we shall be alive to and aware of the presence of the means of holiness and happiness in our life. We do not remain stagnant in our spiritual lives. We shall be eager for His spirit inspirations, recollected to perceive them, prompt and generous to follow them up, in the degree in which we are under His influence. In the degree does God enter into our lives. For this very reason, do your best to add goodness to your faith, to your goodness and knowledge, to your knowledge and self-control. To your self-control, add endurance. To your endurance, add godliness. To your godliness, add brotherly affection. And to your brotherly affection, add love. G. Let us pray and meditate on the prayer. Come, Holy Spirit, let us wake ourselves up to eager desires of submission and obedience to those transforming inspirations of the Holy Spirit in us, and look forward with confidence to the true happiness we pray for. But the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. Let us ask the Holy Spirit to guide and teach us for wisdom, guidance, and understanding. H. All our spiritual progress depends on our fidelity to the Holy Spirit. The grace of God is forever working in our soul. We should let God have His way with us. His graces make us understand, relish, and adhere to His commandments and counsels, and His loving plans for each individual soul. And do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. Let us live in a way that honors and pleases the Holy Spirit. Let us not grieve Him, so that His work in our life may not be hindered. Let us keep ourselves ready for divine communications and to surrender generously to His invitations.
We shall find these inspirations in all our hours of prayer, in the reception of the sacraments, above all of the Holy Eucharist, in a life of union with God and with Christ by habitual recollection and a frequent remembrance of the presence of the Holy Spirit in us. Pray without ceasing. Need a consistent and ongoing practice prayer in daily life. Okay, let us examine our prayer if it habitually brings us in close contact with God. Let us recite our vocal prayers slowly and devoutly, even enough to let the words bring to us the meaning they contain. Let our mental prayer always be a time of real intimacy with God. Let us go to the Blessed Sacrament with an ardent longing that Jesus may communicate to us his life and spirit, which is none other than the grace of the Holy Spirit. Let us be recollected in the midst of our occupations for God to make us feel his divine presence and raise our mind to him by spontaneous prayers. May the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight. Let us align our words and thoughts with the will of God. Let all our words sink deep into your own heart first. Let us first personalize the message of God before sharing it with others. God bless. Natalakay na rin po natin dati to, no, tungkol sa that the Holy Spirit is the third person of the Trinity, no? Na-reveal yung character niya yung sa kanyang mission nung pinadala siya noong Pentecost, no? Unang-una, yung merong Old Testament Pentecost, no? Yung Old Testament Pentecost, ito po yung celebration ng ng barley tsaka wheat harvest. So ang ibig sabihin Pentecost 50 days. So yung sa Old Testament, dahil barley tsaka yung 7 weeks bago yung wheat harvest, bilang pasasalamat, nag-celebrate po sila ng Pentecost, no? Ayun ang original celebration ng Pentecost, 50 days, no? Barley tsaka wheat harvest. Tapos sa New Testament, ang celebration po ng Pentecost ay the descent of the Holy Spirit upon the apostles and the disciples, no? Kung nabasa po natin yung chapter 2 ng Acts of the Apostles, kasama po doon, no, si Mama Mary nagdadasal for the outpouring of the Holy Spirit. Kaya siguro isang practical application ito, every time we pray the rosary, we ask the prayer of the Blessed Virgin Mary to pour out upon us the Holy Spirit. Kasi katulad na sinabi ko po sa inyo, nung sinasabi ni St. Paul, be filled with the Holy Spirit, no? Yung word na fill ay kleruste sa Greek. Ibig sabihin po, patuloy na nag-uumapaw, no? Parang siguro magandang halimbawa dyan yung parang siguro sa baso, binuhusan ng tubig, puno na yung baso, pero tuloy pa rin yung pagbubuhos, umaapaw na. No, ayun po ibig sabihin na be filled with the Holy Spirit, no? Mga iba sa atin kasi yung baso natin, siguro nasa masyadong baba. Yung activity ng Holy Spirit hindi nag-uumapaw. No, kaya itong Pentecost Sunday, o ngayon pa mismo ipagdasalan natin, or even every day, no? We ask the intercession of the Blessed Virgin Mary to pour out upon us the Holy Spirit, no? Parang baso na kahit na puno na ay nag-uumapaw.
no? Tung pagiging puno ng baso na sinisimbolize natin na inalimbawa natin sa Holy Spirit, ito po yung intimate relationship natin with God. No, kasi po ang goal naman talaga ng Bible study natin, Bible sharing natin, kung bakit po tayo nagtitipon every Wednesday, magkaroon po tayo ng intimate relationship with God. No? At yung intimate relationship with God, no, nangyayari po 'yan kung very much alive sa atin ang Holy Spirit, no? Kasi sinabi rin mismo ni Saint Paul sa Romans 8:26, we do not know how to pray, how we ought to pray, no? But the Spirit helps us in our weakness. Magdadasal tayo ng Abba, Father. Sinabi rin ni Saint Paul yan sa maraming letters niya, no, na sinasabi rin niya sa atin na for the Spirit that God has given you does not make you slaves and cause you to be afraid. Instead, the Spirit makes you God's children. And we cry out by the Spirit's power, Father, my Father. Ayun po yung intimacy, no, natin na marating natin po yung lagi, yung intimate relationship natin with God. Ito yung through the Holy Spirit, no? Napaliwanag ko rin po sa inyo kasi may mga ibang Kristiyano o may mga ibang tinatawag din na Kristiyano sila na hindi sila naniniwala na ang Holy Spirit ay Diyos. Di ba? Mapansin nyo, di ba? Ang Holy Spirit daw ay parang energy lang. No? Yung mga, diba, mga Jehovah o yung mga iglesia o yung mga Mormon, ang Holy Spirit sa kanila hindi God, hindi God, hindi another person, no? Pero nabanggit ko na sa inyo to mga 3 years ago, no? Siguro konting review, no? Ang ginamit na word po, halimbawa sa Gospel of John, no, chapter 16 verses 13 to 14, no? John chapter 6 13 to 14, no? Ang ginamit na word dyan for the Holy Spirit ay ekeinos. Masculine po yun, masculine, no? Ekeinos, no? E-K-E-I-N-O-S. Ayun po ang Greek word, masculine, na ginamit sa Holy Spirit, no? At hindi po ang ginamit ang Greek word na pneuma. Kasi ang pneuma kasi spirit din, no? So, dalawang po yung words ng spirit. Ekeinos, saka pneuma. P-N-E-U-M-A, no? Pneuma. Parehong spirit yan. Pero yung ekeinos, masculine po yan. Masculine noun, no? Samantala yung pneuma, neuter. Neuter yan, neuter. Walang kasarian. No? Parang kumbaga sa English natin, ayan po yung it. Yung ekeinos, ayan po yung he. Kaya sa John 16 verses 13 to 14, kung matatandaan niyo po, no? Pwede nyo may bahagi ito sa mga nakasabing ang Holy Spirit ay hindi God. Sabihin nyo sa John 16 verses 13 to 14, ang Greek word na ginamit dyan ay ekeinos, masculine noun. At hindi pneuma, na neuter, na it. Kaya, very clear po sa atin sa Biblia na ang Holy Spirit ay another person of the Blessed Trinity. No? Dahil, anong role naman niya? May role yung God the Father, may role yung siya Creator, yung si Jesus ay Redeemer. Ang role ng Holy Spirit, Sanctifier. No? Dahil ang Holy Spirit ay love between the Father and the Son, ganun din po tayo. Yung pagmamahal natin sa Diyos, tinutulungan tayo ng Espiritu Santo kasi siya po yung love ng Trinity. No, the love of the Father and the Son that produce ng third person, no? From all eternity, no? Simultaneously, no? Ayun po yung role niya. Kaya sa mga prayers natin, no, nabanggit ko diyan, no, sa practical application, ihilingin lagi natin ang Holy Spirit, no?
sa ating vocal prayer. Yung vocal, yung nagdadasal tayo ng Hail Mary, o sa misa, nagpa-participate tayo, the Lord be with you and with your spirit, lift up your heart, and sleep to the Lord. Ayun po yung mga vocal prayer, no? Minsan, nagiging mechanical na yung vocal prayer natin, no? Nagiging mechanical, no? Kaya para po wag maging mechanical to, we always call on the Holy Spirit, no? Limbawa sa ating mental prayer, no? Kasi yung mental, yung meditation, nung iniisip po natin sa mental prayer, no? Dinadasal po natin lagi ang Come Holy Spirit, no? Para yung ating vocal prayer ay masarap dasalin. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you, no? Pag naging mechanical yan, parang lumalampas sa ating isip, no? Hail Mary, full of grace, our Father who art in heaven, glory be to the Father and the Son, the Holy Spirit, no? Kaya hilingin po natin, no, para maging intimate ang relationship natin with God, even sa vocal prayer natin, sa mental prayer natin, o pagbisita natin sa Blessed Sacrament, no, pagpunta sa Blessed Sacrament, di ba, nagugulo ang isip natin kung saan pupunta. Call on the Holy Spirit, no? To fill us, pleruste. Ayun po ginamit ni St. Paul, na word, Greek word. Pleruste, ibig sabihin, continual outpouring. Pinramis niyan, continual. No? So, every, spiritual activity, we pray the Holy Spirit, no? We pray to the Holy Spirit, no? Kahit nasa workplace nyo, o kahit na nasa bahay lang kayo, o kung ano man ang ginagawa nyo sa mga negosyo, no? Always invoke the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, no? Prayer na po yun, prayer, come, Holy Spirit, no? Of course, sa Catholic Church, may mas mahabang prayer dyan, no? Come, Holy Spirit, and fill the hearts of your faithful, and enkindle in them the fire of your love, no? Pero that simple prayer, no, come, Holy Spirit, enough po yan para our dependence on God, no? Kasi itong mga sinulat po natin dito, yung mga sinir natin under the influence of the Holy Spirit, ito po yung sa practical life natin. No, maaaring makalimutan po niyo yung mga sinabi dito, no, yung mga sinir dito, no. Pero maganda po, balikan niyo po, no. Pero ang pinakang point dito, yung mga ginagawa na po natin, we are being filled with the Holy Spirit continually. Pleruste sa Greek, no? P-L-E-R-O-U-S-T-H-E. Kaya mahalaga po yung, minsan, meron tayong serious Bible study, pinag-aaralan po natin yung mga Greek words kasi yung New Testament was written in Greek, no? Pinag-aaralan po yun para tama po yung ating mga doktrina at mga tinuturo nating moral teachings, no? Kaya ginamit po siya po, pleruste continually. Continually, no? So, nakahiga ka, no? So, whatever. So, if you attend the Mass, before you attend Mass, say, come Holy. So, misa, hindi po boring yan. Kasi, minsan binibiro ko yung mga tao boring ba ang Mass o kayo ang boring? The Mass is never boring, no? Yung tao nagiging boring. No, kasi yung Mass ayan pa yung worship ni Jesus sa kanyang Father. At tayo ay sinasama ni Jesus in offering our prayer and sacrifice to the Father, no? How can that be boring, no? With the angels and the saints kasama natin, no? Kaya yung misa nga, di ba? That is heaven on earth. No? How can that be boring? That can be boring kung yung work ng Holy Spirit hindi po kumikilos sa atin. Kaya dito po, practical application under the influence of the Holy Spirit, come Holy Spirit, no? Siguro magandang para tayo nag-recollection ito, no? Maganda tanongin yung sarili nyo, yung mga ginagawa ko sa buong araw ba under the influence of the Holy Spirit or not? Ayun lang po. Yung buong araw kong ginagawa, ayun po yung under the influence of the Holy Spirit or not? I'll give you an example, no? Diba, pagising ko sa umaga, nagpe-pray ako. I ask the Holy Spirit, no? Come Holy Spirit, no? Enough prayer yun, no? So yung ginawa kong pag-pray, under the influence of the Holy Spirit yun. Pagpunta ko sa banyo, nagpe-pray ako, come Holy Spirit, no? So, under the influence of the Holy Spirit yun. Tapos nagluto ako ng breakfast ko. Come Holy Spirit, no? Under the influence of the Holy Spirit yun. Kung may lakad ako, no? Maliligo na agad ako. I pray, come Holy Spirit, no? Under the influence of the Holy Spirit yun.
Kunyari, kayo naman, dahil pupunta kayo sa trabaho nyo eh. O pagsakay nyo sa sasakyan. O, come Holy Spirit. So, yung pagsakay nyo, yung pagpunta nyo sa trabaho, under the influence of the Holy Spirit. O pag-alaga nyo sa pamilya, no? Sa pamilya natin, no? Sa pagluluto o pag-prepare ng breakfast, ng pagkain, o whatever. Ang tanong, is it under the influence of the Holy Spirit? O yung pag-aalaga sa mga may sakit sa ating tahanan, no? Halimbawa, yung isang pari namin, no, yung kanyang mama niya, 93 years old, no, kapwa nagkaroon kami ng meeting, no, kasama ko si Bishop Lito sa Quezon City Circle, no, sa Bacolod Chicken, Inasal, no. 93 na yung anak, yung kanyang yung kanyang nanay, no. Siya nag-aalaga. Tapos, napag-decide dali na sa Bicol kasi maalagaan ng kapatid niya at saka mga pamangkin niya, no. Tsaka magtulungan sila sa pagbabayad, no, sa, monthly. So ang tanong lang, is it under the influence of the Holy Spirit? Yung pag-aalaga mo sa nanay mo, pag-aalaga mo sa asawa mo, pag-aalaga mo sa mga responsibility mo, is it under the influence of the Holy Spirit, no? Lalo po kayo, buhay pa yung mga magulang nyo, iba dyan, no? Ako, wala na yung magulang ko, no? O pag-aalaga sa, mga kapatid ko, no? Yung relationship ko sa mga kapatid ko, is it under the influence of the Holy Spirit or not? No? Ayun lang po yun. Tapos, so ibig sabihin, pag aware kayo lagi sa Holy Spirit, nagre-recollect kayo. Even for a few seconds, no? Kaya pa na-aware kayo, nalilip up mo yung spontaneous prayer mo na praise you Jesus, praise you Father, praise you Jesus, praise you Holy Spirit, glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit, o Hail Mary, full of grace. So the whole day is under the influence of the Holy Spirit, no? Pagod na pagod ka, pag-uwi mo sa bahay, Jesus, let this pagre-rest ko under the influence of the Holy Spirit, o pagluluto ko, o pagkikwento namin ng buong pamilya ko, o ng asawa ko, hanggang sa pagtulog ko, nagpipray ako. So the whole day is under the influence of the Holy Spirit. Ito na po ibig sabihin nito, yung title na under the influence of the Holy Spirit. Kasi the Holy Spirit, pinangako niya, na sinabi ni St. Paul, be filled with the Holy Spirit, pleruste, continually. No, halimbawa, hindi mo tayo lagi nakikita, once a week lang tayo, no? O yung asawa mo, o anak mo, nakikita kayo siguro. Yung anak mo, pag may asawa na, bira kayo magkita, pag may okasyon lang. O yung asawa mo, namimit mo siguro, pag uwi mo lang galing sa trabaho, o galing sa trabaho, no? Pero the Holy Spirit is always with you throughout the day. Available siya. Pleruste. He is another person of the Blessed Trinity, no? No, sinabi ko sa iyo sa John 16 verses 13 to 14. Malaking tulong po 'yan sa mga nakasabing Kristiyano sila at sinasabi nila ang Espiritu Santo ay hindi Diyos. Ito po tinuturo ko sa kanila. John 16 verses 13 to 14. Ang ginamit, sinasabi ko sa kanila, tanungin niyo yung mga pastor nyo, nag-aaral naman yan siguro. Na i-check nila yung kanilang Greek Bible. Ang nakalagay doon, ekeinos, masculine noun. Hindi pneuma na neuter, P-N-E-U-M-A. Neuter po yan, parang it. Pero ang ginamit po sa John 16 verses 13 to 14 ay ekeinos, E-K-E-I-N-O-S. Tapos, pag na-share ko sa kanila yan, sabi ko siguro, baka mag-debate kayo, bago quote kayo mga scriptures, pag-isipan nyo na lang yan. At mga iba na tulungan, no? Na yung Holy Spirit pala ay person yan. Ang Holy Spirit pala ay Diyos. John 16 verses 13 to 14. Kung hindi pa sila paniwala, nagawa ko na yung trabaho ko. No? Kaya gandi po kayo, no? Sabihin nyo, hindi man ako marunong Greek eh. Pero sinabi nung aming natuturo sa amin, no, si Bishop Joe, i-check nyo yung inyong Greek Bible. John 16, 13 to 14. Ang ginamit na noun ay ekeinos, masculine. Hindi po pneuma na neuter. Tapos sabi mo, konsulta nyo sa mga sa mga pastor nyo. Baka makatulong. At manibago sila na ang Espiritu Santo ay Diyos. At ano ba nagawa ng Diyos? Ito, nabanggit natin, under the influence of the Holy Spirit. Gaganda ang buhay Kristiyano mo
if you are under the influence of the Holy Spirit, no? Kaya, kung mapapansin nyo naman sa mga sharing natin, pabalik-balik lang tayo sa intimacy with God, aware tayo sa presence ng God, no? Pabalik-balik lang po tayo dyan eh. Ang ginagawa natin parang renewal. No? Parang paalala. Kasi alam nyo na yan eh. No, nakalagay kay Saint Peter yan, no? Medyo, sige, hanapin ko kay Peter, no? Nagsishare ako, no? Kasi sabi naman ni Peter na alam nyo na yan eh. Sandali. So, yung ano, hindi ko pa ma-check dito, no? Kung saan kay Saint Peter na sinasabi na alam nyo na yan. Yun lang, ni-remind ko kayo, no? Kaya, yung mga sineshare ko po sa inyo, no? For more than 3 years na, alam nyo na rin po yan. Narinig nyo sa ibang pari yan, o sa ibang sermon, o sa ibang Bible sharing nyo. Narinig nyo na po yan eh. Sa God's Beloved, doon nag-attend po kayo. Naririnig nyo na po yan. Kaya alam nyo na po yan, no? Pero, kaya nga sinasabi ni St. Peter, ang role niya to remind you. No, parang ito naging role natin, no? Maaaring kayo nag-remind tayo sa isa't isa, no? Kasi if we remind each other with one another, nag-grow po tayo sa faith natin, no? Ayun din po sinabi ni Saint Paul, no? Ano ba nakita ko rito? Sa Saint Paul, si Saint Paul sinabi niya sa Romans chapter 1 verses 11. No? Ito po sinabi ni Saint Paul, no, sa Romans chapter 1 verse 11. Kasi marami na tayong alam. Marami na po tayong alam, no? Maaring yung bata pa kayo tinuturo sa school, no? Alam niyo na po 'yan eh. No? Kaya yung ating yung 3.5 years nating pag-share, alam niyo na rin po 'yan. Pero we keep on sharing, no? Bakit? Ito sinabi ni Saint Paul, no? Romans 1, no? Verse 11, no? Kung matatandaan lang po. Babasahin ko lang po, no? For I want very much to see you. Gusto ni Saint Paul na makita niya yung mga Kristiyano sa Romans. In order to share a spiritual blessing with you to make you strong. Halimbawa, ako, no? Bakit ako nagkaroon ako ng commitment sa inyo every Wednesday? O siguro, kayo din siguro. Bakit Wednesday may commitment kayo rito sa Bible study natin, no? Ito po yung pinakamagandang motive, no? To share a spiritual blessing with you to make you strong. So yung mga spiritual blessings nyo, sa ating sharing, nagiging strong tayo. No? Kasi alam nyo na po yan, alam na rin natin yan, no? Pero sa ating pag-meet, no? Ayun po nagagawa natin. Kasi sabi niya, I want to share a spiritual blessing with you to make you strong. Anong spiritual blessing ang nasi-share natin sa isa't isa? Ako, nasi-share ko sa inyo through Bible study, through Bible sharing. Maring kayo nasi-share nyo ang spiritual blessing by just attending and by praying for Christ Family Prayer Group or ipag-pray nyo mga taong kasama natin sa grupong ito, sa community natin ito. O ang spiritual blessing nyo, yung ibang mga members natin na may sakit, pinagdadasalman lang natin. Without you knowing it, pero ngayon alam niyo na, conscious na kayo. You are sharing a spiritual blessing every time we come together every Wednesday. Ngayon conscious na kayo. That every time you go to our Wednesday Bible study, nagsishare kayo ng spiritual blessing by your presence, by your prayer, for all the members of Christ Family Prayer Group. Nagsishare na po kayo ng spiritual blessing. So, kung matanong kayo kung nabawa, ano ba ginagawa nyo pag Wednesday? Alam nyo na rin mga pinag-aaralan nyo eh. Pwede nyo sabihin, I am sharing a spiritual blessing with my brothers and sisters. Every Wednesday po, nagsishare kayo ng spiritual blessings. Ha? Tutuloy ko yung basa ko, no? Ito po. What I mean, ito yung sabi ni Saint Paul, what I mean is that both you and I will be helped at the same time, you by my faith
and I by yours. Nagtutulungan po tayo. Na-share ko po sa inyo ang pananampalataya ko sa Panginoon natin. At ganoon din po kayo. Dahil may faith kayo eh. Na-share nyo. No? So your mere presence every Wednesday, ano po yun? Isang way para yung sharing nyo sa spiritual blessing sa bawat isa sa atin, no? So, itong share ko sa inyo ngayon, no? Hindi po part ito na sharing ko, no? Biglang lumabas na lang, no? Siguro, inspired by the Holy Spirit, na to be continually poured upon by the Holy Spirit, no? So, every day, no? Throughout the day, sinare ko po sa inyo kung paano to be filled with the Holy Spirit, no? So, isipin kayo, mamaya, so paano ba, how can I be filled with the Holy Spirit every day? Throughout the day, how can you be filled? Come, Holy Spirit. No? So, whatever you do, no? Nakalagay sa 1 Corinthians 10:31, whether you eat or drink, do it for the glory of God. No? So, maging aware lang tayo, maging conscious lang tayo, no? Sa prayer natin, sa Holy Spirit, come Holy Spirit, no? Para yung, yung Pentecost, ako pinag-pray ko kayo, no? 1 week ko po pinag-pray kayong lahat, no? Na to be filled with the Holy Spirit. Para yung celebration natin ng Pentecost, hindi po parang alaala. Kasi ang tendency po kasi natin sa church, whenever we celebrate a mystery, parang alaala sa nakaraan. Hindi po totoo yan. No? Hindi po alaala na nakaraan yan. Ayan po ay nangyayari ngayon. Ibig sabihin, yung Pentecost na sinaselebrate natin, nangyayari po sa buhay natin yan araw-araw. At ang pinaka-biblical basis na sinabi ko sa inyo ay nung sinabi ni St. Paul, pleruste. P-L-E-R-O-U-S-T-H-E, no? Continually be filled with the Holy Spirit, no? Kaya, the Holy Spirit, no? Another divine person yan, siya yung agent of God to accomplish God's plan. Dahil ini-invoke lagi natin ang Holy Spirit sa buhay natin, natutupad ang plano ng Diyos sa ating buhay at sa mundong ito. By that prayer alone. No? So, minsan may tanong tayo, how can I fulfill God's plan for me and for the world? Isang practical application. Every time you call on the Holy Spirit, because He is the agent of God for the fulfillment of God's plan, we are fulfilling God's plan by being poured out by the Spirit, no? Kaya, itong Holy Spirit, napakahalaga po ito, no? Halimbawa, sinabi niya na the Holy Spirit, sabi ni Jesus, no? Sa John 14 verse 26, no? The Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you everything, and make you remember all that I have told you. No? The Holy Spirit, the Helper, tumutulong siya. No, tumutulong siya. No, another word for helper in advocate, no? Advocate, the Holy Spirit, the advocate, no? Or the paraclete, another word for that, no? Pero ibig sabihin lang po niyan, tumutulong siya. So tumutulong siya para ma-accomplish yung God's plan sa mundong ito. Tumutulong siya para ma-accomplish ang God's plan sa buhay ng bawat isa. Halimbawa, konkreto na naman, yung mga may pamilya dyan, yung asawa. Ano ba ang plano ng Diyos sa akin bilang asawa? Fulfill ko yan kasi helper siya. Ano ba ang plano ng Diyos sa pagiging ina? Nanay ako sa aking anak. Fulfill yun kasi helper siya. Helper siya para ma-fulfill ang God's plan for you for being a spouse to your partner. So God's plan for you for being a spouse will be fulfilled because of the Holy Spirit. The Holy Spirit is a helper. Tutulungan ka ng Espiritu Santo para magampanan mo
ang plano ng Diyos sa pagiging asawa mo. Gagawin ng Diyos, mapufulfill ng Holy Spirit dahil helper siya, ang plano ng Diyos sa iyo bilang nanay. Gagawin ng Holy Spirit ang plano ng Diyos sa akin bilang pare ako. Gagawin niya because He's a helper. Halimbawa, sa mga nakatrabaho pa sa inyo, no? Gagawin ng Holy Spirit ang plano sa inyo bilang employee kayo o worker. O ano, kayo mismo may negosyo bilang employer. Gagawin ng Holy Spirit, ano bang plano ng Diyos na ako employer? Ano bang plano ng Diyos ako employee? Gagawin ng Holy Spirit, helper siya. Makakatulong ka ngayon sa mga kasama mo roon. Madali lang yan, di ba? Remember nung mga talk ni Sister Emily, di ba? You smile more. Nakakangiti ka. Bumabati ka, you greet people, no? No, simpleng paraan. Being a good person. Ay, ibig sabihin ito eh. Be a good person and you are doing right. No? You are doing right, no? Ayan po laging ano eh, nung sinasabi ni Saint Paul, no? I urge you, no? I urge you to do good. Ewan ko po kung makita ko rito, no? Sandali, no? Kasi ayan lang po yung pagiging simpleng ano eh. Sa ating Panginoon, no? Na we always do good sa mga tao, no? Okay. Nakalagay po sa 1 Thessalonians 5 verse 15. 1 Thessalonians chapter 5 verse 15. Nakalagay po to. At all times, make it your aim to do good to one another and to all people. Ulitin ko po, no? Ito po, ibig sabihin to be filled with the Holy Spirit, no? Throughout our lives, whether nakatrabaho ka, hindi ka nakatrabaho, nasa bahay ka lang o wala ka sa bahay, wherever you are, ito po sinasabi sa 1 Thessalonians 5 verse 15. At all times, sa lahat ng panahon, make it your aim. Maging aim mo, maging goal mo sa life mo, to do good to one another and to all people. Kahit wag mo na to all people, to one another lang eh. Yung kasambahay mo, pamilya mo, maging mapait ka dyan. Do good to the members of your family. Maraming paraan yan. Pagkadasal mo sila araw-araw, ngumingiti ka, na-patient ka sa kanila, nauunawa mo sila, pinapatawad mo sila. Ayun ang mga simpleng way, no? To be good to one another. Hindi na kailangan ng malaking paraan para maging mabuti tayo sa ating family. Simple. Magdasal mo yung bawat members ng family mo. Every day, make it your aim. At all times, sabi ni Saint Paul, no? Maganda man yung 1 Thessalonians 5:15. At all times, to be good to one another, to all people. Sa mga pamilya mo lang, paano mo? How to be good to your family. Pray for each member of the family every day. Pangalawa, dahil alam nyo, relationship yan eh. May mga friction, no? Try to understand. Maging patient ka. Maging forgiving ka. Ayun ibig sabihin ng being good to your family members, no? Simple para kung may tutulong ka pa. Maring financial o whatever, no? Or encouragement, gawin mo yan. Everyday yan, yung trabaho mo para sa pamilya mo. Be good to one another. Tapos, dadali ka may Lord, maging mabuti ka rin sa ibang tao. Maring pinagkatrabaho ka sa empleyado mo, sa mga workers mo, sa mga co-employees mo. You can be good to them, no? Simple. Nakangiti ka, naiintindihan mo sila. You are kind, you are patient, you encourage them. You build up their self-esteem. Hindi ka sumasama sa paninira sa bawat isa. Ano yun eh? Mga practical ways yan, no? To be good to one another. O kaya siguro, yan. Pangalawang question, unang question natin am I calling on the Holy Spirit, no?
So that the whole of my day is under the influence of the Holy Spirit. No? Pangalawa, is it my aim? Is it my aim? Is it my goal at all times? Sinabi ni St. Paul sa 1 Thessalonians 5:15. To be good to one another and to all people. Ay, limit lang mo sa pamilya. To be good to my family. Is it my aim every day, at all times? Yan, part na nag-recollection nito. No? Ako nag-iisip. Lahat yan inisip natin. Am I good at all times sa aking parish? Sa mga bishops? Sa mga kaparian ko? Is it my aim at all times to be good to them? No? Ayun po yun, no? Kaya mahalaga po yun, no, na at ayun po siguro, as we celebrate itong Pentecost, two questions. Is the Holy Spirit, am I under the Holy Spirit, under the influence of the Holy Spirit throughout my day? Am I good at all times? Ayun po mahalaga, at all times to my family lang. Lilimit lang natin doon siguro. Am I good at all times to my family? Ayun po. Two questions, no? And the Holy Spirit, na binasa natin sa John 14 verse 26, is the helper. Tutulungan tayo. Tutulungan tayo maging patient, maging kind, maging understanding, maging forgiving, maging generous sa ating family. Yan, mabigat na. Ano po yung tanong, no? Na iiwan ko po sa inyo before you sleep tonight, no? Alam nyo na po yan. Alam nyo na po yan. Sabi ni St. Peter. Sabi ni rin ni St. Paul, no, sinabi ko sa Romans 1:11, I am eager to see you so that I can share with you some of my spiritual blessings. Kaya maging sa pamilya nyo, mag-share kayo ng spiritual blessings dyan. Sa inyong nami-meet outside your family, share your spiritual blessings. No? In this way, sabi ni St. Paul, Romans 1:11, natutulungan nyo ako sa aking panampalataya at natutulungan ko kayo sa inyong pananampalataya. Ayun lang po, no? Tuwing makikita tayo tuwing Wednesday, natutulungan nyo ako sa aking pananampalataya at natutulungan ko kayo sa inyong pananampalataya. Spiritual blessing, no? Masyado po natin nakakalimutan sa spiritual blessings. Kasi madalas kasi ang emphasis lang physical o material blessings, no? Pero dito sinasabi ni St. Paul, no? Sa feast ng Pentecost, marami tayong spiritual blessings, no? Mga spiritual blessings, ayan po yung yung mga virtues, no? Ayan po yung mga spiritual blessings, mga virtues, no? Yung virtues of humility, virtue of generosity, virtue of zeal, virtue of, ano pa ba mga virtues yan, no? Virtues of faith, hope, and love. Marami pong virtues, spiritual blessings po yan. Mag-emphasize po tayo, no? During itong Pentecost, no? Itong mga blessings na spiritual. Parang na-share ko sa inyo, parang baso na may tubig. Pero yung tubig na spiritual blessings, mga iba na sa masyadong baba ng baso. Hayaan nating Holy Spirit, no? Pleruste, continual at pouring. Mag-umapaw ang tubig. Mag-umapaw ang mga virtues natin, no? Aim it at all times to be good to your family. So, yun po yung two questions ko. Am I under the influence of the Holy Spirit throughout my day? And second, is it my aim every day to be good at all times to my family? Ayun lang po, no? So, ayun po pagpe-pray ko, no? Sa ating ngayon, as we celebrate the Holy Eucharist, no? The Pentecost pala, no?
ipipray ko, God, Holy Spirit, no? As we celebrate your Pentecost, pinagpipray ko in a special way yung Christ Family Prayer Group. San Martin de Porres Church, yung community ni Brother Aldrin at ni Sister Karina. Individually, Lord, pinagpipray ko po na umaten ngayon si Sister Karina, Sister Jessica, Sister Emma, Sister Kite, Sister Ate Nene, Ate Edith, si Brother Aldrin, Brother Egay, Brother John, Brother Alvin. Lord, outpour your Holy Spirit upon us continually so that throughout our day, 24 hours, you will be under the influence of the Holy Spirit, and that it is our aim every day, at all times, to be good to our family. This we pray in Jesus' name. Amen. The Lord be with you and with your spirit. May Almighty God bless you with every blessing of heaven and earth. Your whole family be filled with the Holy Spirit as we celebrate Pentecost Sunday. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. 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 Maraming salamat, ha. Purihin ng Panginoon. Praise Jesus, Salamat ha. po, Bishop. Praise Thank you Jesus, po, ha. Sa inyo Bishop. lahat po. God bless po, no? Outpouring of the Spirit. God bless po sa bawat isa sa atin, no? Spiritual blessings sa Christ Family Prayer Group, no? Lahat po mag-bless, no? Kahit na mga hindi umattend o bahira na umattend, okay, i-bless natin spiritually. Lahat po ng naging nakasama natin, no? Sa Christ Family Prayer. At yung pamilya natin, no? Especially our family, be filled with the Holy Spirit. Okay, God bless po, God bless po, ha? God bless po. Thank you, Bishop. Okay po, God bless po sa inyo po lahat, ha? Sige pa.